Lukan o tuway nga ang tawag dito sa kinukuha namin ngayon at saglit lang din pala kami na nanguha dito pero ang dami nang naiuwi namin at ang luto pala na ginawa ko dito ay sisig na napakasarap. Noong nakaraan pala na pumunta kami dito para manguha ng tuba ay ang dami naming naapakan ng mga lukan kaya naman ngayong araw naisip ko nga na bumalik dito para manguha. Bago pala kami makapunta dun sa pagkukuhanan namin ng lukan ay kailangan muna naming magtawid dito sa ilog. Low tide pala ulit ngayon kaya hanggang bewang lang yung tubig na tinawiran namin pero kapag high tide siguro hanggang ulo ko ang taas. Pagkatawid nga namin sa ilog ay nagsimula na rin kaagad kami sa paghanap ng lukan at kararating pangalang namin dito ay ang dami na kaagad na nakukuha namin. Tatlo lang pala kami ngayon na nangunguha. Kasama ko yung kapatid ko tsaka yung asawa ko. Talaga namang matutuwa ka manguha ng lukan dito dahil minsan kasi talagang tabi-tabi lang sila. Yung kapatid ko pala meron siyang daladala na karet at eto nga yung ginagamit niya na pangkuha ng lukan. Mahirap kasi kapag kamay lang. Ako naman ang daladala ko dito ay yung gulok na talagang kalawangin na sobrang purol na at hindi na ginagamit sa bahay. Kaya pala meron kaming dala na gulok at saka karet kasi dati eto talaga yung ginagamit namin na pangkuha ng lukan. Eto yung ginagamit namin dati na pangkalaykay tapos kapag tumunog ibig sabihin meron yung lukan. Pero ngayon naman yung mga nakuha namin kahit hindi ka na magkalaykay kasi talaga makikita mo na sila na medyo nakautlaw sa lupa. Bigla rin palang dumating dito si Kuya Luis at meron nga siyang dalang-dalang mga lukan na nakalagay sa sako. Kanina daw pala kasi habang nangunguha siya ng mga tuba ay ang dami niyang naapakan ng mga lukan kaya naman inipon niya na nga lang daw to para ibigay sa amin. Ito palang pinakuhanan namin ng lukan ay napakalapit lang din sa bundok ng Tralala. 5 minutes lang ang biyahe kung nakamotor at pwedeng lakarin kung walang sasakyan. Hindi pa pala kami nag-aagahan lahat nung pumunta kami dito. Ang bala kasi talaga namin ay pumunta dito ng maaga kaya lang tinanghali naman kami ng gising. Mga bandang alas 7 pala kami nakarating dito para manguha at natapos naman kami ng mga bandang 8:30 ng umaga. Napakabilis lang. Mabilisan talaga kami nakarami dito. Paano? Meron kasing dumating na talagang magaling manguha. Halos kalahati siguro sa lahat na nakuha namin ay kuha ni Kuya Luis. Minsan nga nauuna pa akong maglakad sa kanya tapos siya nasa hulihan lang pero mas marami pa rin talaga yung mga nakukuha niya. Bihira lang din pala kami nakakuha nito sa tubig at halos lahat talaga ay nasa iga. Madalang na nga lang yung nakikita ko dito tapos maliliit pa. Samantalang si Kuya Luis ang dami niya nakukuha tapos malalaki pa. Dahil nga bihira lang yung nakikita ko dito, pasunod-sunod na lang ako sa kanya tagakuha ng mga nakikita niya. Napakagaling niya naman kasi talagang maghanap tapos minsan talagang tabi-tabi pa. Minsan nga kahit ituro niya pa sa akin talagang hindi ko pa rin makita. Siguro ganun talaga kapag lumaki dito sa tabing dagat, magaling maghanap ng lukan. Marunong din naman ako maghanap, yun nga lang hindi kasing galing katulad ni Kuya Luis. Medyo malayo-layo na rin pala dito yung narating namin at napagdesisyonan nga namin dito na bumalik na ulit kung saan kami nagsimula kanina. Pero habang naglalakad kami pabalik ay naghahanap pa rin kami at kahit nga nadaanan na namin kanina ay talagang ang dami pa rin naming nakikita. Siguro kung maghapon kami dito ay talagang marami yung makukuha namin. Baka hindi lang pang ulam yung makuha namin, baka pambenta na rin. Kung matyaga ka lang talagang manguha nito, hindi lang talaga pang ulam ang maiuuwi mo, kikita ka rin. Meron din naman akong nakikita na nagabenta ng ganito dito sa palengke namin. Yun nga lang talagang puro laman na siya, wala na yung pinakang shell niya. Pero kung tsatsagain talagang marami kang makukuha dito. Yun nga lang siguro hindi pwedeng araw-araw kasi baka bigla na lang walang makuha. Nung marami na pala kaming nakuha at mabigat ng bitbitin yung balanan ko ay tumigil na kami dyan sa paghanap at nagsimula naman kami dito sa pagtikim ng mga talaba. Ito rin pala yung unang beses na makakatikim ako ng talaba. Sana pala nagdala kami ng suka. Hindi naman kasi namin alam na napakadami pala ng talaba dito. Yun nga lang maliliit. Unang tikim ko nga dito, ang masasabi ko lang ay maalat. Siguro perfect talaga to kung meron siyang kasama na suka. Maya-maya nga lang di pala konti ay umuwi na rin dito si Kuya Luis at binibigyan pa nga namin siya dito sa mga nakuha namin kaya lang ayaw niya at malapit naman daw siya dito sa pagkukuhanan kami daw medyo malayo. Naglakad na nga rin pala ulit kami dito ng dahan-dahan lang kasi nakakatakot, napakadaming tinik. Ganito pala lahat kadami yung mga nakuha namin, halos mapuno rin talaga itong isang balanan ko. Pagkabalik nga namin, pagtawid namin dito sa ilog, medyo mataas na yung tubig at dahil nga medyo maputik pa yung mga kinuha namin na lukan, hinugasan muna namin dito sa ilog. Pagkatapos nga namin hugasan yung mga lukan ay umuwi na rin kami dito kasi talagang nakakaramdam na kami dito ng gutom. Pagkarating naman sa bahay, binuhos ko na rin kaagad lahat dito sa batya at hugasan ko pala muna to ng mga ilang beses bago ko ibababad sa tubig. Kailangan pa kasi talaga siyang hugasan dahil napakaputik niya pa talaga. Hindi naman kasi pwede na ibabad ko na lang yan sa tubig na ganyan ang itsura ng tubig niya, napakalabo pa. Fast forward tayo, kinabukasan ng umaga ay pwede na rin pala tong iluto. At heto nga't nilalagay ko na dito sa kasirola para ilaga. Ito pala ang lulutuin ko na ulam namin ngayong umaga at ang bala kong luto dito ay
sisig. Sisig para maiba naman kasi talagang ang lagi lang namin na niluluto dito ay lalagyan lang namin ng harina, tapos breading mix, tapos ipiprito na. Hindi ako marunong magluto ng sisig pero hindi naman pwedeng idahilan na lang natin na hindi alam kasi lahat naman ng bagay ay napapag-aralan. Nanood pala muna ako nito sa YouTube kung paano magluto ng sisig at nung nakita ko nga, sabi ko sa sarili ko ay madali lang pala at kayang-kaya. Nung nailaga ko na pala dyan yung lukan ay pinirito ko naman at pagkatapos ay gigisa ko naman siya ngayon sa sibuyas, bawang at saka siling green at siling pula. Tinimplahan ko na rin pala siya dito ng kaunting paminta, asin at saka kaunting pampalasa. Ang sunod ko naman na nilagay dito ay itong siling pula at saka siling green. Hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng kaunti at pagkatapos ay pinagilid ko na itong mga lukan sa kawali. Naglagay nga lang ulit ako dyan ng kaunting mantika dahil magaprito naman ako ng itlog. Hinalo-halo ko nga lang ulit siya dyan ng kaunti at pagkatapos sunod ko na nga nilagay dito yung mayonnaise. Ito pa lang talaga yung unang beses na makakapagluto ako ng sisig at lukan pa nga. Hindi naman siguro to palpak dahil sa itsura niya pa lang sa tingin ko masarap din naman. Nakulangan pa nga ako dito sa mayonnaise kaya binubuan ko ulit siya dito ng isang beses. Mas marami daw kasi mas masarap. Nung tinikman ko nga siya dito, masasabi ko lang hindi na rin masama sa unang beses na nagluto ako ng sisig. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.